Naku naman itong asawa kong si Rowena, ang kulit-kulit. Parang linta kong dumikit sa akin, kulang na lang maglupa sa isa kakayakap at kakahalik. Hay naku, pwede ba, Nay? Gusto ko lang naman ng konting katahimikan Ikaw na nga ang number one sa puso ko, araw-araw pa akong kinukulit, daig pa ang sirang plaka. Para mo na rin akong pinahihirapan. Pero teka, iba ang istorya ko. Kakasimula pa lang ng pasukan, ginayuman na ako para manligaw kay Pia, ang mus ng kabilang klase. Gaya ng inaasahan, binasted ako ng bruha. Di ba naman, biglang sumingit tong best friend niyang si Sarah, yung sikat na chick. Sabi niya, Carlo, wag kang malungkot. Kung ayaw niya sa'yo, diligawan mo na lang ako. Payag akong maging girlfriend mo. Napatanga ako, di ko maintindihan ang nangyayari. Bakit naman may isang Diyosa na mas maganda pa, magpapakumbaba na ligawan ko siya? Biglang sumimangot si Pia, halatang gustong-gusto akong mapahiya ni Sarah. Sabi ni Pia kay Sarah, ano ba nang ibig mong sabihin? Mumiti naman si Sarah ng pagkatamis-tamis kay Pia. Pia, binasted mo na nga siya, di ba? Kaya okay lang kung ligawan niya ako. Wala ka namang problema doon, di ba? Namula ang mukha ni Pia. Siyempre, wala akong problema. Doon ko lang na-realize na nagbibiro lang pala si Sarah, gusto niya lang akong tulungan para di ako mapahiya. Kaya sumakay na ako sa trip niya. Tutal, libreng ligaw naman sa isang magandang dilag, sayang naman kung tatanggihan ko. Tapos nakita kong di ako makapagsalita, kinindatan ako ni Sarah. Carlo, natatakot ka ba? Sumagot agad ako, ano nang kinatatakutan ko? Ako pa? Ang tapang-tapang ko kaya. Mas lalong nakaka-challenge, mas gusto ko. Saka, walang talo kung liligawan ko ang isang babaeng mas maganda pa sa dati kong crush. May laban pa nga ako Huminga ako ng malalim at tumingin sa mga mata ni Sarah. Sarah, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Pagkarinig niya sa sinabi ko, umiti siya. Sige, payag ako. Ano? Boyfriend-girlfriend. Ang bilis naman. Nakatulala ako, hindi makapaniwala. Bakit di sumunod sa script ang babaeng ito? Narinig ko ang sagot niya, parang gusto kong magwala. Bakit pumayag siya? Tumingin ako sa magandang si Sarah sa harap ko, biglang nagliwanag ang isip ko. Nako, ako pala ang napagtripan. Naghiyawan ang mga tao sa paligid, gulat na gulat. Hindi kaya totoo? Pumayag si Sarah na girlfriend siya ni Carlo? Nagbibiro lang yan, di ba? Ngumiti si Sarah ng formal. Totoo. Payag ako. Tapos hinawakan pa niya ang kamay ko. May mga nagdrama sa paligid, nag-iiyakan. Siguro, may ilan na namang nagdadalamhati dahil broken-hearted. Samantala, si Pia, gulat na gulat at inis na inis. Akala niya nagbibiro lang si Sarah, hindi pala. Tara na, sabi ni Pia sa mga kaibigan niya at nag-walkout. Ako naman, nakatayo lang doon, naguguluhan. Anong nangyari? Paano ako nagkaroon ng girlfriend bigla? Di ko naman intensyon manligaw Biglang naghiyawan ang mga tao sa paligid. Andyan na si Sir. Takbo na. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan. Nakita ko sa malayo ang isang lalaking medyo may edad na papalapit. Kaya susulpot na sana ako, pero biglang hinawakan ako ni Sarah. Yumakap pa siya sa bewang ko, parang protektahan niya ako. Patay. Susumbong pa yata ako nito kay Sir. Dahil mahigpit ang hawak ni Sarah, hindi ako makawala. Hoy ate, bitawan mo ako. Andyan na si Sir Bitawan mo ako tapos takbo na tayo. Sinubukan kong kumbinsihin si Sarah. Mas okay na sigurong tumakbo kaming dalawa kaysa mahuli. Umuso si Sarah. 8? Tawagin mo akong mahal. Mas hinigpitan niya ang yakap sa akin tapos umiti ng nakakaloko. Carlo, relax ka lang. Wala tayong ginagawang masama. Naglalambingan lang naman tayo Ano na kinatatakutan mo? Nakita ko sa mga mata niya na gusto niya akong pagtripan. Siyempre, alam niya na nakaugalian ko ng mag-ehersisyo sa umaga sa quadrangle. Nakikita niya akong tumatakbo. Hinahangaan niya ang likod ko. Kaya niya ako gustong pigilan dahil ayaw niya akong mawala. Gusto niya akong masungkit. Tama. Hindi dapat ako matakot. Ipagtatanggol niya ako. Sabi ko sa sarili ko.
Dumating na si Sir. Ano nang ginagawa ninyong dalawa? Tanong niya. Sir, nanliligaw po sa akin tong lalaking to. Pumayag na po ako, sagot ni Sarah, habang nakakapit sa braso ko. Napanganga ako, gustong-gusto kong magpaliwanag, pero di ako makapagsalita. Tinapik ako ni Sir sa balikat. Good job, iho. Tapos hinila ako ni Sarah papunta sa isang kubo sa garden at umupo kami sa isang bench doon. Tiningnan ko ang napakagandang babae sa harap ko. Naku, paano na ako nito? Sarah, gusto ko nang umuwi, sabi ko sa kanya. Ano ba yan? Boyfriend na kita, tapos iwanan mo ako, sagot niya. Hindi ako pumayag na maging boyfriend mo. Carlo, pumayag ka na sa harap ng maraming tao. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Kung babawiin mo iyon, sisigaw ako. Natulala ako. Seryoso ba tong babaeng to? Gusto talaga akong guluhin? Sarah, may gusto ka bang mangyari? Bakit mo ako gustong maging boyfriend? Wala naman. Gusto lang kitang maging boyfriend, sagot niya habang kumikindat. Saka, hindi ka naman talaga sincere noong nanligaw ka kay Pia, di ba? Natahimik ako. Nakita niya lahat. Sobrang talino talaga ng babaeng to. Kinuha ni Sarah ang cellphone niya at binuksan ang WeChat. Carlo, boyfriend-girlfriend na tayo, kaya dapat magpalitan na tayo ng contact number. Wala akong nagawa. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang WeChat para iscan ang code niya. Dahil nandito na ako, wala nang mawawala kung magiging friend ko siya sa WeChat. Tuwang-tuwa si Sarah noong pumayag ako. Sa wakas, nakuha ko rin ang number niya. Sige, okay na yan. May lakad pa ako. Magkita na lang tayo sa WeChat, sabi niya habang kumikindat. Tapos umalis siya habang gumigiling-giling. Hay naku, Sarah. Ang gulo mo. Bumalik ako sa dorm. Nakita ko ng mga kaibigan ko, kinuyog nila ako. Ang galing mo. Nanligaw ka sa dalawang muse? Binasted ka ni Pia, pero pumayag naman si Sarah. Tiningnan ko sila ng masama. Kayong mga baliw, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ano ka ba? Sobrang talino kaya ni Sarah. Balita ko, valedictorian siya sa math. Marunong pa siyang magkarate. Natulala ako. Hindi kaya. Nakakatakot pala tong babaeng to. Kinabukasan, 9 oras biglang nag-vibrate ang cellphone ko. May text message galing kay Sarah. Carlo, nandyan ka ba? Isang araw pa lang tayong hindi nagkita, miss mo na ba ako? Nangunot ang noo ko. Anong Carlo nang pinagsasabi nito? Ayoko ng ganito. Ang creepy. Napangiwi ako, binuksan ko ang cellphone ko at nagtipa. Hindi. Nakita ni Sarah ang text message ko. Biglang sumimangot ang maganda niyang mukha. Kinuyom niya ang kamao niya, gustong-gusto niya akong suntukin. Ang ganda-ganda niya, pero di niya ako kailangan. Hindi kaya di siya maganda? Tapos bigla siyang umiti. Okay lang. Gusto ko pa rin siya. Hindi ako miss ni Carlo, pero miss ko siya. Miss ko na siya, gustong-gusto ko na siyang makita. Boyfriend ko, pupuntahan kita. Ano? Nagulat ako. Pupuntahan niya ako sa klase. Hindi pwede. Panigurado magkakagulo kapag biglang sumulpot ang isang diyosa dito. Kailangan ko siyang pigilan. Kaya nagtipa ako at nagreply. Sarah, wag kang pupunta dito. Magkakagulo lang. Nakita ni Sarah ang text message ko. Ngumiti siya ng nakakaloko. Ngayon alam na niyang maganda ako. Huli ka na. Pupunta pa rin ako. Sarah, miss na rin kita. Sobrang miss na kita. Nagtipa ako ng mabilis. Tumingin si Sarah sa cellphone ko, nanlaki ang mga mata niya. Mahal na mahal ako ni Carlo. Tapos ngumiti siya. Sige, tawagin mo akong mahal. Nagtipa ako agad. Mahal kong Sarah. Tuwang-tuwa na si Sarah. Ang bait mo talaga. Sige, magklase na ako. Bye. Napahinga ako ng maluwag. Buti na lang hindi siya pupunta. Napagtripan na naman ako. Pero paano kung pupunta talaga siya? Baka bigla na lang siyang sumulpot. Nakatapos na ako ng klase. Kaya huminga ako ng malalim. Buti na lang hindi siya pumunta.
Pagkatapos kong tumayo, nakatanggap ako ng text message galing sa kanya. Carlo, dumating na ang textbook sa math at economics. Samahan mo akong kunin. Nag-reply agad ako. Busy ako, hindi kita masasamahan. Ano nang busy? Tapos biglang may narinig akong boses sa likod ko. Boyfriend ko, busy ka raw. Nagulat ako. Ay, Sarah. Nagkataon lang na nandito ka rin. Ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Nagkataon lang. Saan ka pupunta? Tumawa si Sarah. Saan ka pupunta? Ikaw ang boyfriend ko, kaya dapat kunin mo ang textbooks ko. Sige na nga, Sarah. Saan ba iyon? Sa faculty room. Naglakad kami papunta sa faculty room. May humiyaw. Nandyan na si Sarah. Tumingin ang lahat sa amin. Wala akong nagawa. Nakita ko si Pia at ang mga kaibigan niya sa isang sulok. Nakita ko ring may mga lalaking nagpapapansin kay Sarah. Wala na akong nagawa. Sinundan ko si Sarah. Nakita namin ang textbooks namin. Kinuha niya ang kalahati at lumabas na. Ako naman, napayuko na lang. Lumabas kami ng faculty room. Nakita namin ang mga lalaking nagpapapansin. Sarah, ako na ang magdadala. Okay lang ako. Ano ba kayo? Pagkatapos, umuwi na ako kasama si Sarah. Pero binigyan niya ako ng pagkakataon. Carlo, kunin mo to. Ayoko. Ikaw dapat ang magdadala. Hindi, okay lang ako. Dahil dyan, inamin ko sa kanya. Sarah, pasensya na. Dapat ako ang magdadala. Okay lang. Dahil dyan, dumating na kami sa building. Tapos umuwi na si Sarah. Ako naman, bumalik na sa dorm ko. Pagkatapos noon, biglang tumunog ang cellphone ni Sarah. Tinawagan siya ng kanyang ina. Pagkatapos, umiti siya. Mahal na ina, bakit ka napatawag? Tapos sinabi ng kanyang ina, kumusta na kayo? Okay lang kami. Tingnan mo, ikaw dapat ang gumawa nito. Dahil dyan, umamin ako. Sarah, pasensya na. Dapat ako ang gumawa nito. Okay lang. Dahil dyan, nakarating kami sa building. Pagkatapos, umuwi si Sarah. Ako naman, bumalik sa aking dormitoryo. Pagkatapos, biglang umalinggaw ang cellphone ni Sarah. Siya ay tinawagan ng kanyang ina. Pagkatapos, siya ay ngumiti. Mahal na ina, bakit ka napatawag? Pagkatapos, sinabi ng kanyang ina, kumusta na kayo? Okay lang kami. Anak, ano na ang balita tungkol sa iyong kasintahan? Tanong ng kanyang ina. Meron na, inay. Ang bilis naman. Matagal na po. Talaga? Totoo po. Totoo ba talaga yan, anak? Nga inay, maniwala ka naman. Sige, ipakilala mo siya sa akin. Sige inay. Sige anak, mag-ingat ka palagi. Opo inay. Hindi ako nagtagal sa aming dormitoryo. Samantala, si Sarah, habang nasa kanyang kama, tinitingnan ang kanyang cellphone, siya ay napaisip. Tapos bigla na lang nagtunog ang telepono. Bigla ring nagulat si Sarah, biglang hinawakan ang telepono, hello ina. Bakit ka napatawag? Sa isa pang panig ng linya, Sarah, kumusta ang iyong paghahanap ng magiging boyfriend? Pagkarinig nito ni Sarah, nagpakita sa kanyang isipan ang larawan ko, siya ay biglang gumanti ng matalik, bigla rin niyang binuksan ang isip na ang pangalan ko ay nakasulat doon, agad na lumabas sa kanyang mukha ang matalik na ngiti. Bigla rin siyang naging agresibo, pero dahil nakikipag-usap siya sa telepono sa kanyang ina, hindi na siya tumawa ng matindi, ina, nahanap ko na po siya. Ang bilis ha anak. Gulat na tanong ng kanyang ina, bakit ang bilis, mag-iisang buwan pa lang kaya? Opo ina, totoo po yun. Talaga ba Sarah? Baka nagsisinungaling ka, sabi ng ina. Malinaw sa kanyang ina na ang protektadong anak niya ay likas na mayroong katangiang pakikipagkaibigan at ang mga salitang binibitawan ay hindi maaring pagkatiwalaan, may panlabas na katangian ng pagiging cold at malayo sa ibang tao. Pero ang totoo ay mahirap siyang masiyahan at sutil din, ngayon na bigla niyang sinabing may boyfriend na siya, sino ang maniniwala. Kaagad binago ng dalaga ang malambing nitong tono, ina, hindi ka naniniwala sa akin, nagagalit po ako. Ngunit hindi nakinig si Aling Ising sa tono ng kanyang anak,
Ang rason ng kanilang pag-uusap sa puntong ito ay dahil pagkapasa ni Sarah ng mga requirements para sa college. Nais ni Aling Ising na piliin ni Sarah ang kurso na economics para pagkatapos ng kanyang pag-aaral pwede niyang pamunuan ang kanilang kumpanya. Ang kinahinatnan gusto ni Sarah na pag-aralan ang lahat tungkol sa numero at kaya niya kinuhang kurso ay ang mathematics dahil sa isyong ito ang magina ay nagkaroon ng madamdaming pagtatalo. Sa huli ang naging resulta ay kung makahanap si Sarah ng boyfriend, masosolusyonan nito ang mahalagang issue ng kanyang buhay para makapagsagawa pa siya ng maraming pananaliksik tungkol sa math. Kung sakaling hindi pa rin siya magtatrabaho, hindi siya pababayaan ng kanyang pamilya, kahit pa sa buong buhay niya, hindi na siya magtatrabaho. Kaya si Sarah ay hindi nahirapan sa paghahanap dahil mayroon siyang katangiang dapat magmana ng billions worth na assets. Ngayon, dahil sa nakita nilang pagwawalang bahala, si Sarah kaagad itong binago na, "Ina, sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung paraan ko. Mabuti na lang nakahanap ka ng boyfriend, anak," wika ng ina. "Ikaw na nga ba talaga yan?" "Opo ina, hindi ako nagsisinungaling," dagdag pa niya. "Ikaw nga." "Ah inang, sige po. Mag-ingat ka doon anak," wika ng ina. "Opo," tugon ni Sarah. Sa katunayan, wala naman akong naisip na kakaiba. Dahil sa aming pag-uusap hindi kami talaga nagkaintindihan, ngunit ganun pa man natapos na ang buong araw. "Talaga nga? Nakahanap ka na ng boyfriend?" Bahagyang naniwala ang ina ni Clara. "Saan siya nag-aaral? Kapareho mo ba ng eskwelahan?" Tumango si Clara. "Opo, inay. Estudyante po siya sa kolehiyo natin." "Ano na kurso niya? At ano ng pangalan? Gwapo ba siya? Ano ng estado ng buhay niya? Paano ang kanyang pagkatao?" Sunod-sunod na tanong ni Aling Ising kay Clara. Isa-isa namang sinagot ni Clara. Ang kanyang pangalan daw ay Vince, mula sa kolehiyo ng ekonomiya, sobrang gwapo, di malinaw ang estado sa buhay, masayahin ang pagkatao, at gusto niya si Vince. Dati na raw nakakita si Vince sa kanya, pero di niya alam ang estado ng buhay niya, at saka wala siyang pakialam. Pagkarinig dito, sinabi ni Aling Ising na, kung ganon ay mabuti. Kung gusto mong magkaroon ng boyfriend, puntahan mo ako rito. Kailangan ko siyang makita. Tumango si Clara. Opo, inay. Dadalhin ko po siya rito. Pagkatapos ay nag-usap sila ng mag-ina tungkol sa mga pang-araw-araw na buhay at saka binaba ni Aling Ising ang telepono. Kinabukasan, tapos kong mag-jogging, pumunta ako sa cafeteria para kumain ng almusal. Pagkaupo ko, biglang may dalawang maliit na kamay na tumakip sa mga mata ko galing sa likod. "Hulaan mo kung sino ako." Sabi ng isang boses malapit sa aking tenga, nagdadala ng magaan na amoy. Agad akong nagbiro. "Huwag mo akong lokohin. Alam ko na si Pia yan." Pagkarinig nito, ang magandang mukha ni Clara ay biglang sumama. Kinuha niya ang steel plate sa tabi at hampasin ang likod ko. "Pia, may gusto ka ba sa kanya? Kamay niya ba yung malambot na katulad sa akin?" "Boyfriend, tapos ka na." Niyakap ko ang ulo ko sa sobrang sakit, saka muling tumingin at nagpanggap na gulat. "Ay, Sarah. Di ko alam na ikaw pala." Tiningnan ako ni Clara na may malamig na mukha. "Baho ng ugali mo." Nalaman na pala niya na sinasadya ko siyang lokohin, pero sayang dahil masyadong maraming tao dito. Kung hindi, sasaktan na niya ako. Tapos umalis si Clara para kumuha ng pagkain. Di nagtagal, bumalik siya na may plato ng siomai. "Magandang araw. May nakaupo ba rito? Pwede ba akong makisalo sa'yo?" Sabi ni Clara habang kumikindat sa akin. Umuso ako. "Meron na. Hindi ka pwede." Pero di ako pinansin ni Clara. Itinaas niya ang kanyang kilay saka umupo. "Kapatid na Vince, magpasya ka. Kung araw-araw pagkatapos ng klase ay isasabay kita. Okay ba yun?" Agad akong nagulat. Naku po. Itong babaeng ito ang talas-talas? Kung ako'y pumayag, masisira ang kolehiyo ng ekonomiya. Kaya't lumunok ako at nagsabing, "Wag na, Ate Clara. Sobra na yung tulong mo sa akin. Ako ang nagunguna sa college ng math, kaya walang problema sa akin." Pagkatapos ng sinabi niya, umiti siya, katulad ng isang demonita. Kinuyom ko ang aking bibig at lumambing sa kanya. 8. Huwag mo nang gawin yun sa akin." Pagkarinig nito, umiti na si Clara.
Ang bait mo naman. Kaya hindi na kita isasabay. Ang gantimpala mo ay isang pirasong siomai. Pagkatapos sabihin yon, kinuha niya ang isang siomai galing sa kanyang plato at nilagay sa bibig ko. Masunurin kong binuka ang bibig. Masarap ba? Sobrang sarap. Lahat galing kay ate ay masarap. Pagkarinig nito, umiti si Clara, nilagay ang kanyang kamay sa pisngi niya. Sila ay nag-almusal at naghanda para magtungo sa kolehiyo. Si Clara ay katulad ng isang babaeng mabait na humawak sa akin. Sila ay nag-uusap habang tumatawa patungo sa classroom. Ate, nandito na ako. Ang College ng Ekonomiya at College ng Mathematics ay magkalayo. Kaya ko na pagpasyahan na umalis ng mag-isa. Nang marinig ni Clara, tumalon siya para haplusin ako. Tumigil ako at hindi makapaniwala. Sarah! Huwag! Baka magdusa ang buong klaseng to. Pagkarinig niya noon ay tumaas ang kanyang kilay. Bakit? Ganon ako kaganda? Sinabi niya ito habang sinusubukan niya akong haplusin, at pagkatapos nito'y umalis, kinakabahang bumulong ako. Ano kaya ang sinabi ng maliit na demonyo sa akin? Sa pamamagitan nito, ako ay nagkaroon ng text message na galing sa kanya. Sinabi ni Clara na pagkatapos namin magklase ay naglalaro kami. Ang sakit sa puso ko na dapat kami magsama ngayon dito ko mapagtanto. Biglang tumawag si Clara. Ano ba gagawin ko dahil sa sinabi ng text? Paglingon ko malapit siya sa amin. Nagulat ako, bigla-bigla sinabi sa akin nagpapanggap na may galit. Sarah, bakit hindi tayo magkausap dito? Agad-agad ngiting sagot ni Sarah. Ganoon ba gusto mo? Pagkatapos ng panunukso agad kaming umalis kasabay. Alam mo sa totoo lang hindi nakakatawa. Sinong ang may kailangan nun? Sa mga mata niya hindi na dapat sabihin yun. Alam ko pagkatapos nun masakit sabihin pero hindi ko maiwasan, tapusin na natin ang kailangan natin gawin. Hindi namin matagal tinapos ang lahat, sumunod ang pagsubok. Ganyan ba karami ang pinagawa mo? Ang gusto ko lang gawin. Ipagdarasal kita, malupit. Pagkatapos nagtawanan lang kami ng ganoon. Nagkamali lang ako. Wala naman dapat ikaalala. Kinabahan ako dahil sa biglang pananatili niya. Pagkatapos ay bumiti siya sa akin. Masaya ako na nakilala kita. Gusto ko gawin. Tapos muli siyang napahinto. Pagod na siyang maglaro kasama ako ng mahabang panahon. Sa labas alam mo na hindi ako kasing bait mo. Alam ko ganon na siya ganon ako. Hindi ko naman alam kung paano niya sinasabi. Nagpaalam kami sa bawat isa at tumawa. Alam kong magiging ganito ang magiging kinahinatnan namin. Alam naming magiging mahirap kami. Paggabi habang pauwi kami naisipan niya ng biglaan tumakbo sa akin. Lagi kaming magkasama. Tumakbo rin ako pero alam kong hindi sapat. Basta naisipan kong sumama. Alam kong hindi siya magiging sapat magpakailanman. Sa puntong to alam kong nagtatapos kami. Pero habang tumatakbo ako hindi ako titigil. Araw-araw hanggang tumanda ako hindi ako susuko. Ang damdamin sa puso ko hindi basta-basta matatapos. Maaari po bang tulungan niyo kami? Nais kong tulungan. Kasalukuyan hindi kami makakasalita. Alam mo ang puso ko hindi sa akin yan. Kailangan ko sila ihiwalay dito pero alam ko. Nagugutom rin siguro siya. Gusto kong iligtas sila pero habang tumatakbo may nagtutulak sa amin. Hindi na pwedeng pigilan. Hindi totoo dapat hindi ka naglakad. Sarah, huwag ka magbiro. Hanggang dito na lang talaga. Hindi pwede sabihin lahat. Gusto kita, Sarah. Mahal kita. Hindi namin mapigilang lumuha. Wala na akong makikita. Mahal kita, Sarah, paalam. Pagkatapos ng paalam na yun. Natapos na lahat. Nawala na si Sarah. Wala na ako. Hindi ko nakayanan lahat. Paalam, mahal. Hindi kaya isalin ang ganoon karaming detalye. Kung mayroon kang mga tiyak na tanong tungkol sa mga pagsasalin o gusto mong ipahayag ang mga partikular na damdamin, maaari kong subukang magdagdag ng mas maraming katangian. Ngiting-ngiting nilagay ni Clara ang huling piraso ng ice cream sa kanyang bibig at tumakbo patungo sa akin at hinawakan ang aking kamay. Vince, nandito ka na pala. Tiningnan ko siya. Kinuha ang tissue paper at pinunasan ang mansa ng ice cream na naiwan sa kanyang labi
at malumanay na pinisil ang kanyang pisngi. Kahit taglagas na, kumakain ka pa rin ng ice cream. Umuso si Clara. Kahit taglagas na, mainit pa rin kaya. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Vince, ano ang gagawin natin? Nag-isip ako sandali. Gusto kong bumili ng vest. Pagkasabi ko noon, agad niyang pinitik ang kamay niya. Vince, gusto mong bumili ng vest para makipag-date sa ibang babae, ano? Tiningnan ko siya ng masama at hinampas ang kanyang ulo ng bahagya. Ano ba nang iniisip mo, ate? Pag bumili ba ng vest, dapat makipag-date agad? Hindi ba pwedeng para sa mga pagpupulong? Okay, Vince. Tutulungan kitang pumili ng vest. Magaling akong pumili ng damit sabi niya. Tumango ako. Sakto, nahihirapan akong pumili Mas maganda kung si Clara ang pipili. Pagkatapos ay kaming dalawa ay pumasok sa isang tindahan ng mga vest na parang isang maliit na mag-asawa. Sinalubong kami ng empleyado. Magandang araw. May maitutulong po ba ako? Iwinagayway ni Clara ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang pinakamagandang kalidad ng vest sa tindahan mo. Wala akong pakialam sa presyo, sabi niya. Ang kanyang postura ay katulad ng isang mayaman na binibini. Hindi ko mapigilang bumulong sa aking sarili, talagang marunong maglaro ang kapatid kong babae. Ang ganda ng pagiging girlfriend ko. Napatigil ang saleslady. Agad niyang pinangunahan si Clara sa pinakalikod ng tindahan. Ma'am, ito po ang pinakamahusay na vest na meron kami. Tumango si Clara at nagsimulang pumili ng mga vest para sa akin. Kailangan kong sabihin na ang kapatid kong babae ay talagang mahusay sa pagpili ng damit. Bawat vest na kanyang pinili ay itim, sobrang bago at maganda ang disenyo. Magkano ito? Balutin mo na para sa akin, sabi ni Clara habang binibigay ang kanyang gintong credit card. Direktang nagulat ako. Hindi pa ako nakapag-react, na-swipe na niya agad ang card. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang pakiramdam ng isang lalaking sinusuportahan ng kanyang girlfriend. Pagkatapos, kami naglakad-lakad sa kalye. Seryoso kong sinabi sa kanya, Clara, kailangan kong mag-transfer ng pera sa'yo. Dapat ako ang bumili ng vest. Mumuso si Clara, itinaas ang kanyang kamay at malumanay akong kinurot. Vince, bakit magta-transfer ka pa maliit na halaga lang naman yun? Regalo ko na yun sa'yo, sabi niya. Nanginig ang aking bibig. Ate, maliit na halaga ang tawag mo doon. Nagkakahalaga yun ng ifi 66,000. Ikiniling ni Clara ang kanyang ulo na may inosenteng ekspresyon. Ganun ba? Wala akong konsepto sa pera. Ang pera para sa akin ay numero lang. Sinabi talaga ni Clara ang totoo. Karaniwan, bukod sa pagbili ng magagandang damit, bumibili lamang siya ng ice cream. Halos hindi siya gumagastos ng pera sa iba pang bagay. Ako ay natahimik at wala nang sinabi. Inalala ko ang kabutihan ni Clara. Pagkatapos ay naglakad-lakad ulit kami, bumisita sa supermarket, binili para kay Clara ang isang malaking bag ng mga merienda, at saka pumunta para manghuli ng mga stuffed toy at naglaro ng mga couples challenges. Sa buong hapon, si Clara ay katulad ng isang maliit na ibon, masayang tumatawa. Tumingin ako sa aking relo at saka hinaplos ang kanyang ulo. Sobrang init na. Umuwi na tayo sa dorm. May kailangan pa akong gawin. Pagkarinig nito, sumunod si Clara. CJ. Mag-ingat ka, Vince, sabi niya. Pagkatapos na makita ang papalayo na si Clara, pumunta ako sa gilid ng kalsada para sumakay ng taksi pa uwi nang bigla kong nakita na di kalayuan, isang puting Porsche ay hinarang ng dalawang itim na sasakyan. Pagkatapos, mula sa dalawang itim na sasakyan ay isa-isang bumaba ang dalawang agresibong lalaki na naglakad patungo sa Porsche. Putna, ang pangit mo magmaneho. Bumaba ka at magbayad ng pera. Tiningnan ko sila at nakita na nagpapanggap lang silang banggaan. Ang pintuan ng puting Porsche ay bumukas. Bumaba mula sa sasakyan ang isang eleganteng babae. Malamig niyang tiningnan ang apat na lalaki. Sa gitna ng araw, gumagawa kayo ng banggaan. Anong katarantaduhan yan? Anong katarantaduhan? Sobrang klaro naman na hindi ka marunong magmaneho. Nasira mo yung sasakyan namin, sagot ng isang lalaki. Ayaw ng babae na makipagtalo sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono para tumawag ng pulis.
Nang makita ito ng isa sa kanila, sinubukan niyang agawin ang telepono ng babae. May diwa ng pagtulong sa mga taong nasa panganib, ako ay naglakad patungo at tumayo sa harap ng babae. Sa gitna ng araw, nangyayari ang kalokohang banggaan. Ang lalakas ng loob niyo. Tiningnan ako ng 4 na lalaki ng masama. Sino ka? Payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Umalis ka na, sabi ng isa sa kanila. Hindi ko sila pinansin at lumingon para tingnan ang babae. Nadama kong medyo pamilyar ako sa kanya. Ginang, okay lang po kayo. Nakita ng pinuno na hindi ko sila pinapansin kaya't bigla siyang nagalit. Hoy, ngayon malalaman mo ang kahihinatnan kapag nakikialam ka sa problema ng iba. Sige, atake, sabi niya. Hindi ako nagdalawang isip na gumanti. Hinawakan ko ang kamay ng lalaking nasa harap at saka pinisil ng malakas. Umiyak siya sa sobrang sakit. Pagkatapos ay kinurot ko siya sa likod, kinontrol ang kanyang katawan gamit ang isang kamay at madali ang hinawakan ang 2 tao. Ang mga taong nakapaligid ay nagulat sa eksenang ito. Hoy, bitawan mo ako. Tatawag ako ng pulis, sigaw ng pinuno. Umiti ako. Sigurado ka bang gustong tumawag ng pulis? Boss, nagkamali ako. Pag-usapan natin to, sabi ng pinuno na may nagmamakaawang tono. Tiningnan ko ang babae. Nang makita kong tumango siya, binitawan ko na ang mga lalaki. Pagkatapos na mabitawan ang 4, sumakay sila sa sasakyan at umalis. Umiti ang babae habang papalapit sa akin. Maraming salamat sa iyo, binata. Walang anuman, umiti ako bilang tugon. Tumulong ako sa kanya dahil pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Tinitingnan ang gwapong binata sa kanyang harapan, lalong nasisiyahan ang babae. Sa kanyang isipan, naisip niya na dapat niyang kunin ang mahusay na lalaki at gawin itong manugang. Iniisip ito, ipinakita niya ang isang ngiting puno ng kahulugan. Binata, gusto mo bang magkaroon ng girlfriend? Ipakikilala kita sa isang babae, sabi niya. Ipaalam ko sa'yo, ang anak ko ay napakaganda, matamis magsalita, maganda ang katawan, mabait, at kaibig-ibig, sabi niya habang kumikindat. Ang pakiramdam na to ay pamilyar sa akin, kaya nagulat ako at agad na tumanggi. Ginang, sobrang ganda nyo, kaya tiyak na maganda rin ang anak nyo, pero may girlfriend na po ako eh. Hindi ko kailangan ang tulong nyo, sabi ko. Pagkarinig ng papuri, umiti ang babae. Sobrang tamis magsalita. Sobrang sayang. Ang pangalan ko pala ay Joanna. Gusto kitang maging manugang. Ano ng pangalan mo? Pwede mo bang ibigay sa akin ang contact details mo? Tumango ako, kinuha ang aking telepono at nag-add sa kanya. Vince po ang pangalan ko. May kailangan na po akong gawin. Sandali, Vince. Sumakay ka sa sasakyan. Ihahatid kita pa uwi. Wala naman akong ginagawa ngayon, sabi ni Joanna. Lumaki ang aking mga mata nang marinig ito. Kung ganun po, maraming salamat, sabi ko habang sumasakay sa Porsche ni Joanna. Saan ka nakatira, Vince? Tanong ni Joanna. Nag-isip ako sandali. Hindi na ako makakauwi sa bahay. Hatid mo na lang ako sa kolehiyo. Nang marinig ito ni Joanna, hindi niya napigilang magulat. Nagkataon? Nag-aaral din ang anak ko sa kolehiyo mo. Siguro may pagkakataon na magkakilala kayong dalawa, sabi niya. Kumunot ang aking mga mata. Talaga lang nagkataon, sabi ko. Pagkalipas ng kalahating oras, ang Porsche ay dahan-dahang huminto sa harap ng tarangkahan ng unibersidad. Bumaba ako sa sasakyan at kumaway sa kanya sa bintana ng sasakyan. Salamat po, Ginang, ingat po kayo, sabi ko. Tiningnan ni Joanna ang aking gwapong likod at bumuntong hininga. Talagang mahusay na lalaki. Sayang at may girlfriend na siya. Nalampasan ni Clara ang isang mahusay na pagkakataon. Sinabi niya sa sarili habang kinukuha ang kanyang telepono para tawagan si Clara. Clara, ano nang ginagawa mo? Hindi mo ba ako naalala? Sa sandaling ito, si Clara ay nakahiga sa kanyang kama at nanonood ng pelikula. Nang makita ang text message ng kanyang ina, nagulat siya ng bahagya. Ina, nanonood ako ng pelikula. Miss na kita, sabi niya. Pinandilatan siya ng mata ni Joanna. Alam niyang hindi seryoso ang kanyang anak. Miss mo ako. Puntahan mo ako sa tarangkahan ng kolehiyo. Naghihintay ako rito, sabi ni Joanna. Nagulat si Clara.
Bakit pupunta sa kolehiyo? Baka akusahan niya ang boyfriend ko. Ngunit, nang ikiling niya ang kanyang ulo, nagduda siya. Baka binibiro lang ako ni inay. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Clara ang kanyang telepono at nagreply. Haha. Huwag mo akong biruin, inay. Anong ginagawa mo rito? Pagkakita nito ni Juana, sinabi niya, wala akong oras para makipagbiruan. Pumunta ka na sa tarangkahan ng kolehiyo. Kung hindi, malalaman mo. Alam ni Clara na nagsasalita ng totoo ang kanyang ina, kaya't nagmadali siyang bumangon sa kanyang kama. Kung hindi siya lalabas, sigurado siyang papagalitan siya. Nagmadali siyang magbihis at nagmadaling tumakbo patungo sa tarangkahan ng paaralan. Pagkaraan ng 1 minuto, nakita na ni Clara ang puting Porsche na nakaparada sa tarangkahan. Nang tiningnan niya, nalaman niyang sasakyan pala iyon ng kanyang ina. Si Juana, na nakaupo sa sasakyan, ay nakita rin ang kanyang minamahal na anak na naglakad papunta. Tumakbo si Clara patungo sa kanyang ina at niyakap siya. Inay! Sobra kitang na-miss. Tiningnan siya ni Juana ng masama. Bakit ka tumatakbo? Tignan mo, pawis na pawis ka na. Hihi, dahil sobra kitang na-miss. Ano nang ginagawa mo rito? Nagtanong si Clara habang nakangiti. Hinakbang ni Juana ang ulo ng kanyang anak. Mainit sa labas. Kumain muna tayo bago tayo mag-usap, sabi niya. Pagkatapos noon, hinila niya si Clara papunta sa sasakyan at dinala ang kanyang anak sa isang restoran malapit doon. Pumili ang mag-ina ng isang pribadong silid at umorder ng ilang pagkain. Tumingin si Clara kay Juana. Inay, bakit ka pumunta sa kolehiyo ko? Ano ba ng problema? Tiningnan siya ni Juana. Napadaan lang ako at naisip na bisitahin ka. Mukhang hindi naniniwala si Clara. Clara, ngayon lang ako nakakilala ng isang mahusay na lalaki. Hindi lang siya gwapo, magalang pa. At saka, tinulungan niya ako. Kaya lang, may girlfriend na siya. Kung hindi, gusto ko siyang ipakilala sa iyo bilang boyfriend mo, sabi niya, at ikinuwento ang nangyari noong hapon kay Clara. Pagkarinig nito ni Clara, hindi niya mapigilang purihin. Talagang mahusay. Sayang lang at may girlfriend na siya. Kung hindi, gusto ko siyang ipakilala sa iyo bilang boyfriend mo, sabi niya. Naguluhan si Clara. Inay, sinabi ko na sa iyo na may boyfriend na ako. Gwapo siya at nakakatawa rin. Sobra akong nasiyahan. Umuso si Clara. Tiningnan ni Juana ang kanyang mukha para matiyak na totoo ang sinasabi niya. Clara, matagal ko na kayong hinihintay na makipagkita sa akin, sabi niya. Nagulat si Clara. Kailangan na bang makipagkita sa mga magulang? Hindi ko alam kung kaya ni Vince na gawin yun. Bigla siyang nalungkot. Inay, masyado bang mabilis? Kami mag-boyfriend at girlfriend pa lamang sa loob ng kalahating buwan. Ano nang mabilis doon? Hindi ka naman nagmamadali. Seryosong sinabi ni Juana. Nag-aalala si Clara. Inay, medyo nahihiya ang boyfriend ko. Nahihiya siyang makita ka. Nahihiya ka ba sa kanya o wala ka talagang boyfriend? Kumunot ang noo ni Juana. Hindi na napigilan ni Clara. Inaakusahan mo ba ako ngayon? Siya ay hindi maaring dayain ang kanyang ina. Tama na yun kung sabihin mong ako ang makikipagkita sa kanya. Okay. Vince, sisikapin kong lahat para sa'yo. Tungkol sa kung kaya mo o hindi, depende na lang yun sa'yo. Habang nag-iisip, kinuha ni Clara ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe sa akin. Vince, gustong makita ka ng aking ina. Sa sandaling ito, abala ako sa paglalaro. Nang makita ang mensahe ni Clara, agad akong natigilan. Noon ay naglalaro pa lang ako ng masaya, sa susunod, sinabihan na ako ng aking girlfriend na kailangan ko ng makipagkita sa aking mga magulang. Ito ay napakabilis para sa akin. Mayroon pa lang kaming kalahating buwan bilang magkasintahan. Hindi pa ako nakapaghanda. Clara, paumanhin, hatiin muna natin ang relasyon natin. Kinuha ko ang aking telepono at nagtipa. Sa kabilang banda, nang makita ni Clara ang mensahe ko, sumama ang kanyang loob at naggitngit ang kanyang mga ngipin. Kinuha niya ang telepono para i-record ang isang mensahe. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong pilitin na saktan ka, bata. Pagkarinig sa nagagalit niyang tono, natakot ako at nagmadaling nagpaliwanag. Ate, nagbibiro lang ako.
Ate, huwag kang magalit. Gusto mo talaga akong makilala ng ina mo? Hindi mo ba ako ginugoyo? Pagkarinig sa pagtawag ko sa kanyang iate, ngumiti si Clara ng nakakaloko. Vince, ang saya-saya mo. Hulaan ko na ang reaksyon mo, bata. Wala akong pakinabang kung lolokohin kita, sagot niya. Nagulat ako pero huminga ako ng maluwag. Buti na lang mayroon pa akong 2 linggo para makapaghanda. Hihi, Vince, natakot ka ba? Panunukso ni Clara. Itinaas ko ang aking kilay. Sinong nagsabing takot ako? Tahimik kong sinabi sa aking sarili na hindi ko hahayaang malaman ni Clara kung gaano ako katakot. Kung ganon, hindi ka natatakot. Nakakalungkot naman. Nagalit ako sa'yo. Kahit pa nagalit ako sa'yo, hindi pa rin kita magagawang suyuin. Nagpanggap na nagtatampo si Clara. Itinaas ko ang aking kilay. Gusto kong bilhan kita ng masasarap na pagkain. Pero ayaw ko na, sagot ko. Hindi pwede. Vince, kailangan mo akong bilhan ng masasarap na pagkain. Hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo. Pagkarinig sa masasarap na pagkain, agad na sumaya si Clara. Tumawa ako sa aking isipan. Alam kong mahuhulog si Clara sa aking patibong. Okay, tignan ko kung ano nang gagawin mo sa akin. Sige, pag-usapan natin bukas. Gabi na eh. Matutulog na ako. Paalam. Kinabukasan, nagising ako at nagbihis. Pagkababa ko, nakita ko si Clara doon. Nagpakita siya ng nakakalokong ngiti. Hindi ako gaanong ligtas. Palibot sa kanya, hindi kakaunti ang mga estudyanteng lalaki na nagkukunwari na hindi nakikita ang nakatayo niyang ganoong itsura. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang kanilang presensya. Pagkakita niya sa akin, umiti siya at tumakbo papunta sa akin. Vince, samahan mo akong mag-almusal. Masarap na eh. Nagawa kong mapahinto nang sabihin ko iyon. Hindi ko inaasahan na ang kapatid kong babae ay mahilig sa pagkain. Sa madaling araw, sinundo niya na ako para lang kumain. Tara na. Bago tayo kumain, sabi niya. Habang naglalakad, tinanong ko, Vince, sabihin mo sa akin, ano ang bibilhin mo para sa akin? Sobra akong nagtataka. Sinubukan kong magpanggap na hindi ko alam, pero hula ko na lahat ng malalaman namin. Sinabi ko sa kanya, hindi ko pa masabi sa'yo. Malalaman mo rin. Si Claire sa aking kawalan ng lakas hindi niya nagawang pigilan ako. Nagmadali niyang sinabi sa akin na kukunin ko siya para sa panibagong pagkakataon niya. Habang nagsasabi ako kay Clara na makauwi sa ganoong klase nagkukunwari akong naguguluhan. Sandali may kukunin pa ako. Pagkaraan ay bumalik ako para kumuha ng mesa na naghahati sa kanila. Nagulantang ang lahat ng marinig yun habang nanonood ako ng palabas na kinakanta namin. Sa katotohanan, si Claire agad umakyat sa kanya. Ang sabi mo sa akin ang mahalaga. Bakit ang daling hanapin yung problema? Malapit sa bawat isa. Inaalala ko yun sa buong buhay ko pero hindi sa kanya. Binuksan ko ang pinto at kinuha yun pagkatapos binalot ko. Humarap ako sa labas para iligtas siya kay Claire. Tinapon namin. Nakita ko siyang naninigas na umiyak. Inalok ko siya. Hindi ko gustong umalis ng mag-isa kaso gabi na. Wala kami nagawa pero hindi rin madali sa huli. Siya siguro ang hindi nakikita sa akin para magmadali sa labas. Yumuko ako para magbigay galang. Sana may pagkakataon pa makita ang pagbabago mo. Sana sinundan kita. Sa loob na ako. Sa muling pagtatagpo wala na muna ako. Malaya na ako. Hindi ko na kailangang huminga. Pero sana kayanin mo. Sana maging masaya ka. Sana makamtan mo. Hindi ako makakapaghintay hanggang sa mangyari ka sa akin. Sa pagtatapos nitong kabanata hayaan kong sabihin sa akin sa iyo. Paalam. Tapos tinapos ko sila sa pagkain kaya siguro ang sarap. Sa oras na to sa buong kwarto hindi sila makapagpigil. Hindi siguro kaya pigilan pa nila. Sa bawat araw sa hinaharap alam ko hindi nila makakalimutan. Habang nililinis niya ang kanyang ulo inalala niya ang isang mahalagang tao sa kanyang puso. Tinatanong ko ang magbabago ngayon. Ano naman gagawin ko? Ang katotohanan. Sa wakas, si Kara at nagkausap. Sa pamamagitan nito pwede na namin sabihin nagpapatawa.
Kikita na lang pagkatapos niyang mamigay para sa amin. Na hindi kaya ang isa. Ang totoo lang kami ay hindi magkausap masyado tungkol sa mga bagay na to. Kung talagang ang totoo. Sa mundo na to ako ang natututo. Wala akong nakikita sa mundo. Ang ganda ng ginawa ko dito. At sinong magsasabing hindi maganda? Sinong magtatangkang kunin to sa akin? Dahil kung ganun lalaban ako. Kikitain na lang kita roon. Ngiting sabi ko naghihintay na magsimula. At malalaman nilang lahat. Aasa na lang ako sa nakaraan. Salamat. Naisulat ng iba ang text na tinangka kong ilipat. Kung kailangan mo pa ito, magpadala ng isang bago.